Alam nyo, sa kasaysayan natin, may mga bayani na hindi laging nasa spotlight, pero grabe ang kanilang pamana ang humubog sa kung sino tayo ngayon bilang mga Pilipino. At isa sa kanila ang pag-uusapan natin, ang babaeng nagtayo mismo ng pundasyon para sa profesyon ng nursing sa Pilipinas. Kasi isipin nyo, pag sinabing nurse sa kahit saang sulok ng mundo, anong unang pumapasok sa isip ng mga tao? Madalas, Pilipino, di ba? Galing at kalinga. Pero, naisip nyo na ba kung paano nagsimula ang lahat ng to? Sino kaya yung nasa likod ng global success nila? Grabe kasi, ang layo ng agwat. Tignan nyo to, noong early 1900s, ang tingin sa mga Pinoy nurse ay taga-silbi, katulong lang, assistant lang ng mga dayuhang nurse. Pero ngayon, bayani, mga leader. So anong nangyari? Anong nagbago? At mas mahalaga, sino ang nagpapabago nito? Well, dito na natin makikilala ang bida ng kwento natin. Isang babae na hindi gumamit ng baril o espada para lumaban. Ang armas niya, talino, diploma at isang pusong puno ng malasakit. Kilalanin natin si Anastasia Giron Tupas. So para mas ma-appreciate natin yung mga nagawa niya, kailangan nating balikan yung simula. Panahon to ng napakalaking pagbabago sa bansa kung saan hinahanap pa lang natin yung sarili nating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. At alam nyo, sobrang bilis ng mga pangyayari para sa kanya. Noong 1912, nag-graduate siya sa pinakaunang batch ng PGH School of Nursing. Wow, di ba? 2 taon lang ang lumipas dahil sa sobrang galing niya, pinadala na siya agad sa Amerika bilang scholar. At pagbalik niya noong 1917, hindi na lang siya basta isang nurse. May dala na siyang bagong pananaw na babago sa lahat. Okay, eto na. Ito yung turning point ng kwento niya. Dahil yung pagbabalik niya sa Pilipinas, hindi lang yon simpleng pag-uwi. Simula yon ng isang makasaysayang pagbabago sa pinakamalaking ospital ng bansa. 26 na taong gulang. Imagine, sa edad na yan, ipinatong sa balikat niya ang isa sa pinakamabigat na responsibilidad sa buong healthcare system ng Pilipinas. Grabe yung pressure, no? At ito na nga, noong 1917, ginawa niya yung akala ng marami ay imposible. Si Anastasia Giron Tupas ang naging kauna-unahang Filipina Chief Nurse at Superintendent ng Philippine General Hospital. Isang posisyon na, tandaan natin, para lang sa mga Amerikano noon. So binasag niya talaga yung glass ceiling. Pero wag nating isipin na naging madali yun ha, kasi yung tagumpay niya, simula pa lang pala ng mas malaking laban. Araw-araw, hinarap niya yung diskriminasyon. Yung mga kasamahan niyang dayuhan, hindi matanggap na isang Pilipina ang mamumuno sa kanila. At bukod pa dyan, kailangan niyang panatilihin ang pinakamataas na standard ng PGH. Bawat galaw niya, bawat desisyon, tinitingnan. Kasi hindi lang pangalan niya ang dala-dala niya kundi ang patunay sa kakayahan ng buong lahing Pilipino. So matapos niya mapagtagumpayan yung personal battle niya, pwede na siyang mag-relax, di ba? Pero hindi siya tumigil doon. Ginamit niya ang kanyang posisyon at impluwensya para itayo at patatatagin ang mismong pundasyon ng nursing para sa mga susunod na henerasyon. Paano niya ginawa yon? May 3 siyang naging haligi, parang 3-point plan. Una, edukasyon. Sabi niya, kailangan standard ang turo. So pinangunahan niya ang pagbuo ng kauna-unahang BSN Nursing Curriculum sa UP para lahat ng graduates de kalidad. Pangalawa, pagkakaisa. Itinatag niya ang Filipino Nurses Association, PNA na ngayon, para magkaroon ng boses at proteksyon ang bawat nurse. At pangatlo, professionalismo. Alam niyo ba yung puting uniform? Siya ang nagtaguyod niyan. Kasi para sa kanya, hindi lang yan damit. Simbolo yan ng disiplina, dignidad at malinis na hanggaran. So, iyan yung mga ginawa niya noon. Pero ang tanong, ramdam pa ba natin ang epekto niyan hanggang ngayon? Oo naman. At tingnan natin kung paano. At ito yung pinaka-bottom line ng lahat. Yung mga pinaghirapan niya, yan mismo ang dahilan kung bakit ang mga Pilipinong nurse na yon ay nire-respeto sa buong mundo. Inangat niya ang propesyon mula sa pagiging isang taga-silbi tungo sa pagiging isang propesyon na puno ng dangal at dignidad. At iwan ko kayo sa mga salitang ito mula mismo sa kanya. Malinaw na para sa kanya, ang nursing ay hindi lang trabaho, kundi isang misyon.
Kaya naman, sa susunod na makakita kayo ng isang Pilipinong nurse, dito man o sa abroad, alalahanin natin ang babaeng nagbukas ng pinto para sa kanilang lahat, si Anastasia Giron Tupas, ang tunay na ina ng Philippine nursing. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.